Sa ating pong pagpapatuloy ng ating tema sa pagtalakay sa Belgic Confessions of Faith, ngayon po tayo ay nasa Article 22. Nasa Article 22. At sa ating po mga Psalter hymnal, buksan po natin sa bandang likod, sa page 79. Bandang likod ng mga ating Psalter hymnal, page 79. Article 22, XXI. Our justification through faith in Jesus Christ. So bago natin ito talakayin, gusto ko pong pasadahan natin ito ng basa para tayo ay ma-remind. We believe that to attain the true knowledge of this great mystery, the Holy Spirit kindles in our hearts an upright faith which embraces Jesus Christ with all His merits, appropriates Him, and seeks nothing more besides Him. For it must needs follow either that things which are requisite to our salvation are not in Jesus Christ, or if all things are in Him, that then those who possess Jesus Christ through faith have complete salvation in Him. Therefore, for any to assert that Christ is not sufficient, but that something more is required beside Him, would be to gross a blasphemy. For hence it would follow that Christ was but half a Savior. Therefore, we justly say with Paul that we are justified by faith alone, or by faith apart from works. However, to speak more clearly, we do not mean that the faith itself justifies us, for it is only an instrument which we embrace Christ our righteousness, but Jesus Christ imputing to us all His merits and so many holy works, which He has done for us, and in our stead is our righteousness. And faith is an instrument that keeps us in communion with Him in all His benefits, which when they become ours, are more than sufficient to acquit us of our sins. Yan po ang sinasaad ng Belgic Confession of Faith, Article 22, na ating sinasampalatayanan, pinaniniwalaan, at kinikilala bilang isang reformadong iglesia. Ang sermon na i-deliver po natin sa hapong ito ay pinamagatan pong Faith is the Way, hango sa Philippians chapter 3 verses 1 to 11 and Belgic Confession of Faith, Article 22. It is authored by Reverend Jerk Bajema. At sa pagkakataong ito po ang ibabahagi sa atin. Sa hapong ito, tatlong bagay po ang pag-uusapan natin patungkol sa pananampalataya. Una, what biblical faith is. Ano ba talaga ang biblical na pananampalataya o faith? Ikalawa, where biblical faith is. Saan ba ito nakikita? At ikatlo, how biblical faith is. Papaano ito nakikita? Papaano ito namamalas? Mga kapatid, merong isang argumento na matagal na at hanggang ngayon ay pinag-aargumentohan ng mga Calvinist at mga Arminian na mga pareho namang mga mananampalataya. At yan ay yung disagreement nila na ang concern ay yung matter kung saan who decides that we believe, God or us. Sino ba ang nagdidesisyon na ako ay manampalataya sa Diyos? Ang Diyos ba o ako sa sarili ko? No, matagal na yan at hanggang ngayon. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga binansagan na nga silang Arminian, no, dahil sa bagay na yan. At alam natin hanggang ngayon, no, hindi tayo magiging bias. Hanggang ngayon, sa dalawang panig ay wala naman nagpapatalo. No? Although, sa side natin, bilang mga reform, hindi naman dahil para manalo tayo. Kundi ang binabasihan lang natin ay kung ano talaga ang tinuturo ng salita ng Diyos. No? Pero kagaya nga na sinasabi natin, ito yung argumento na hanggang ngayon ay hindi natitigil at hindi nawawala. No? Yung pagdating sa usapin ng
pananampalataya. Kaya nga, umabot pa sa point na meron din mga argument tungkol doon sa ano ba ang nauna? Regeneration ba? O faith? Or faith bago regeneration? So, yun yung mga bagay na pinag-uusapan. No? So, bago tayo humantong doon, at alam ko, matagal na rin na pag-usapan yan, alam na naman natin kung anong sagot natin bilang isang reformadong mga mananampalataya. Sa hapong ito, pag-usapan natin kung aalyuhan kung sino ba ang nag-udyok para ikay manampalataya. Pinakamahalagang bagay muna bago pag-usapan yon ay ating alamin ano ba talaga yung sinasabi nating faith. Ano ba talaga itong faith na ito na tinutukoy natin? Na pagdating dito sa Article 22 ng Belgic Confession of Faith, no? Ang sinabi diyan, our justification through faith in Jesus Christ. So, doon sa justification natin, minention yung word na faith. Through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya in Jesus Christ. Pero ang nakakalungkot, hanggang sa panahong ito, maraming pa rin pong mga mananampalataya. Yes, mananampalataya, ang hindi talaga nauunawaan ano ba ang faith. Naalala ko, meron pa diyang mga iba't ibang illustration. No, merong illustration dati, ang pananampalataya daw ay parang ganito. Merong isang sirkero at yung isang kanyang kaibigan. No, yung sirkerong ito, ang ginagawa niya ay tumatawid siya sa kable. Natawid siya dun sa kable, tapos gumagamit siya ng unicycle, yung bike na isa ang gulong. Tatawid siya dun sa kable. Then sabi niya dun sa isang kaibigan niya yon na nasaksihan na lahat ng ginagawa niya. Sabi niya, "Pre, naniniwala ka bang magaling talaga ako?" Sabi niya, "Meron akong gagawing bagong stunt. Kung dati, nakasakay ako sa unicycle at tumatawid ako sa kable. Ngayon, nakasakay ako sa unicycle at tatawid ako sa sinulid. Pero ang gusto kong mangyari, papasan ka sa balikat ko." So, ganun din i-describe ng iba yung pananampalataya na imposible, pero sasamahan mo talaga siya, no? Paniniwala sa isang bagay na imposible. Pero ang tanong natin ngayong hapon is, ganoon lang ba talaga ang pananampalataya? Or there are more sa pananampalataya na dapat nating malaman? Well, to put it simply, biblical faith is believing in the Lord Jesus Christ unto salvation. Di po ba? Basically, pag pinag-uusapan ng pananampalataya, pumapasok ang usaping kaligtasan. At iyon ay yung pananampalataya na ikay maliligtas dahil sa Panginoong Jesucristo. At kahit naman doon sa John chapter 3, pag binalikan natin, ganun yun. No, ganun yung nangyari. Pinag-usapan nga doon, malibang ipanganak na muli. At doon kinakailangan ang pagkilos ng Diyos. Kung babalikan din natin, no? Doon din yung sinasabi natin, no, yung when Jesus is lifted up like the snake in the wilderness among the Israelites, men and women come to faith, they have eternal life. Pag binalikan natin yung history nila, may pagkakataon na itinaas yung, naalala niyo po yan? Tungkod na gintong ahas, no, na kung sino ang maniniwala doon, gagaling sila. No? At even si Jesus Christ, nung kinote niya ito, no, kapag ang anak ng tao ay tinaas, no, sino mananampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa madaling sabi, sa Article 22, no, yung sinabi doon, upright faith which embraces Jesus Christ with all His merits, appropriates Him, and seeks nothing more besides Him. So, ganun dinidefine yung faith dito sa Article 22. Ganoong klase ng pananampalataya na kung saan yung upright faith na yon talagang niyayakap niya si Kristo.
Siya lang ang itinatalaga niya sa kanyang buhay at wala nang iba pa. Ngayon, pag binasa natin yung parang ang dating ay synergistic. No, na para bang ang dating, pag binasa natin yan, pag hindi po natin naintindihan yung Belgic Confession of Faith, Article 22, ang dating, itong pananampalatayang ito, parang sa first part, lumilitaw, parang sariling atin. Parang, meron kang sariling kakayanan, no, na magawa na manampalataya. Pero, hindi po ganoon ang itinuturo sa atin ng Belgic Confession of Faith at lalong higit ng salita ng Diyos. Mga kapatid, yung tungkol sa bagay na yan, patungkol sa pananampalataya at sa kaligtasan, kahit doon sa Acts chapter 16, no? Kung matatandaan natin yung Philippian jailer, no, sa verse 30, he asked Paul and Silas, "Sirs, what must I do to be saved?" Anong kailangan kong gawin para ako'y maligtas? Sinagot lang siya ng napakasimple sa verse 31, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." At ito pong verse na ito ay sobrang popular sa lahat halos ng mga evangelistic event na ma-attenan mo. Na yung may magte-testimony tapos sasabihin nila ganyan. Na para bang, ang totoo, ganun lang naman talaga kasimple sana yung faith. Kaya lang, iyon po yung nagpakomplikado. It's so simple. Sa sobrang kasimplehan ng pananampalataya, ng faith, doon naging komplikado kung saan it's so simple, no? Na ang danger na dulot nito is yung danger of being misunderstood. No? Merong iba, ang pananampalataya nila ay nakabase kung anong nararamdaman niya. Parang feeling ko, mas tama to. Meron namang iba, ang pananampalataya, hindi. Ito ang nabasa ko. So, ganoon nila ito tinitingnan. Dahil sa sobrang simple ng faith, ito ay nami-misunderstood. That's why umabot sa punto, yung sinabi natin kanina, yung argumento ng dalawang panig, dahil lang sa usapin na yon. At dahil nga yun ang dulot, mga kapatid, ang kaaway ay natutuwa sa bagay na yan dahil nagugulo ang iglesia. Marami ang nadadaya at naliligaw. Lalong higit na yung mga tao na naghahangad ng fame, ng power, at pakiramdam nila hindi enough ang lahat ng bagay. Kaya nga, lumilitaw, the gospel in its simplicity becomes an offense to them. Sa sobrang simple ng gospel. Mayroong iba na nag-iisip na iyan lang talaga ang hinihingi. Kaya ngayon, lumilitaw yung mga tinatawag nating human invention. Usapin ng worship. Sa panahon ngayon, maraming tao ang iba't ibang mga churches, na nag-iisip ng kanya-kanyang pakulo para mapasaya ang kanilang pagsamba. Para, na kung iisipin natin, may mga bagay na hindi naman talaga kailangan naroon, pero naroon. Isang beses, nagbabrowse ako ng Facebook. May nakita ko na habang nagpipreach yung pastor, sa kalagitnaan ng preaching niya, naging parang yung pag may football sa US, yung Super Bowl, halftime, no? Halftime, ba tawag doon? Halftime bowl yata yun eh. Biglang ikinat yung sermon, tapos nagkaroon ng parang performance, ganyan-ganyan. Tapos ang performance, ang tema, yung parang kay Miley Cyrus, yung wrecking ball. Can you imagine, no? Yung ganoon. Dahil nga mali ang pagkaunawa. Dahil sa kasimplehan ng gospel, naging kamangmangan ito sa mga hindi makaunawa para dito. No? Kaya nga kung isipin natin mga kapatid, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Kung ikaw ay umabot o tumuntong sa punto na naunawaan mo ang mabuting balita, naunawaan mo kung ano talaga ang gospel. Because to them, faith has got to be involved and complicated. Iyon ang nangyayari.
Hinihingi lang ng Diyos sa manampalataya ka, pero sila, nag-imbento ng kung ano-ano pang kailangan para lang sa bagay na yun. Pero still, iyon pa rin ang question natin. What is biblical faith? During 17th century, mga kapatid, merong isang minister, ang pangalan niya ay si Thomas Doolittle. No? At naging ugali na niya ang mag-catechize o magturo, no, sa miyembro tuwing Lord's Day sa kanyang congregation. And then, isang gabi ng Lord's Day, isang gabi ng Sabbath, no, habang nagtuturo siya sa subject, what biblical faith is, no? At nakita niya yung answer doon sa Westminster Shorter Catechism 31. He challenged his students, no? Sabi niya sa kanila na imbis na third person yung statement doon sa Westminster Shorter Catechism 31, imbis na third person, yung mga pronouns doon ay gagawing first person, gagawing me and my. Kaya ngayon, yung mga kabataan na tinuturuan niya that time, nag-isip-isip sila, no? Inisip nila paano nila yung gagawin. And then, habang biglang naging tahimik ang lahat, merong isang kabataan na tumayo at ni-recite niya yung Westminster Shorter Catechism Answer 31 at pinalitan niya nga yung mga wordings. Sabi niya, effectual calling is the work of God's Spirit whereby convincing me of my sin and misery, enlightening my mind in the knowledge of Christ, and renewing my will. He persuades and enables me to embrace Jesus Christ, freely offered to me in the gospel. Nagulat po ang maraming kabataang naroroon dahil walang nag-e-expect na sa daming kabataang naroroon, siya ang unang tatayo. Now, by the way, yung kabataang yon ay kilala na nasimba lang kasi pinipilit ng kanyang nanay. Pero nung naunawaan niya yung sinasaad ng Westminster Shorter Catechism Answer 31 at in-translate niya into personal message, doon niya naintindihan, walang sa kanya kundi lahat si Kristo. Mga kapatid, that is how exactly ipinakita ng kabataang ito what biblical faith is. Ang biblical na pananampalataya is not about us. It's not about what we can or what we have. Ang biblical faith ay si Kristo mismo. Si Kristo mismo na nasa sa atin. At ang kabataang yon, hindi niya lang sinigaw o isinilaysay yung bagay na binanggit niya. After ng moment na yon, hindi lang siya nagtropes nun, kundi ipinamuhay niya talaga. Kasi ganoon ang tunay na pananampalataya. Ngayon mga kapatid, ito yung larawan natin ng biblical faith. Ang tunay na pananampalataya ay hindi sa ganang atin, kundi dahil kay Kristo, para kay Kristo. Kaya kung saan, doon sa bandang dulo nitong Article 22, no? Pag nabasa natin doon, nung isinalaysay ang faith, faith is an instrument that keeps us in communion with Him and all His benefits, which, when they become ours, are more than sufficient to acquit us of our sins. Kaya sinasabi natin, simple lang ang hinihingi ng salvation, pananampalataya. Simple sa mata natin, pero yung simpleng yun para mabuo, para maging posible, ang naging kapalit ay si Kristo. At yung faith na tinutukoy natin na yon ay naging instrumento lamang to keep us in communion sa ating Panginoong Jesus at sa lahat ng benepisyo nito.
So, biblical faith, kung sinasabi natin basically but not really basic, it's all about God. Ito ay tungkol pa rin sa Diyos, kung papaano siya kumilos, umakto, gumawa para sa kanyang mga pinili. Minsan kasi umaabot tayo sa point o maging yung ibang mga Christian na, di ba yung tanong na, paano ka naligtas? Kasi nanampalataya ako. Minsan naman, mag-iisip ka din, paano ko ba dapat sasagutin? Talaga namang ako ang nanampalataya. Di ba? Minsan ganon. Pero mas mahalagang maunawaan natin paano naging posible na nanampalataya ka. At dito po, itinuturo sa atin ng Belgic Confession of Faith that this faith is an instrument. No? It's an instrument. Mga kapatid, hindi ito yung bagay na madalas maririnig natin kapag ang mga tao sa panahon ngayon ay nag-uusap patungkol sa faith. Tandaan natin mga kapatid, faith isn't about you and your feelings. It's about what God plants in you to join you to Him so you are not justified because of your faith. Instead, we are justified dahil doon sa faith na inilagay ng Diyos sa atin. Malinaw po ba? We were not justified because of our faith only, kundi yung pananampalataya na inilagay ng Diyos. Bakit? Kahit ang dyablo, mga kapatid, tandaan natin, may pananampalataya. Kaya nililinaw natin anong pananampalataya ba itong meron dapat tayo. Dahil ang dyablo, kagaya ng sinasabi ni Santiago, may pananampalataya din. Nanginginig pa. Nanginginig pa. Kaya nga sinasabi natin dito, no? That's why faith is called here an instrument sa Belgic Confession of Faith. It is the way we connect with Christ through the communion of Holy benefits. At diyan natin makikita what biblical faith is. It is all about God. Hindi sa sarili natin. Now we move on mga kapatid sa ikalawang bagay. To see where biblical faith is. No? Of course, sasabihin natin na biblical faith is in the heart of the believer. No, nasa puso ng mga mananampalataya. But the question is, how does it get there? Paano yan napunta sa sinasabi mong puso? Na kapag tinanong mo mga scientists, sasabihin nasa yung brain. No? Kung paano ka umibig, nasa yung hypothalamus. Pero ang pananampalataya daw ay nasa ating mga puso. Subalit, paano yun nakarating doon? Mga kapatid, the confession is quite clear. No? Malinaw naman ang sinasaad ng confession. Sabi doon, we believe, no? Doon ito nagsimula. We believe that to attain the true knowledge of this great mystery, the Holy Spirit kindles in our hearts an upright faith. So, ang banal na Espiritu, no, ang nagsimula, ang naglagay, ang nagtanim sa atin ng isang upright faith. Mga kapatid, the faithful church has always believed that faith is worked in us by the Holy Spirit. Ito naman talaga ay gawa ng banal na Espiritu. Kahit sa Philippians 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ang banal na Espiritu, ang Diyos, ang nagsimula nito, at iyon din ang magkukumpleto nito hanggang sa pagbalik ng Panginoong Kristo. And then sa verse 29 of the same chapter, sinabi ni Pablo, For it has been granted, tap you on behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for Him. So ito na, makikita nyo ngayon mga kapatid. Kanina, sa unang bagay, pinag-usapan natin that biblical faith is actually simple.
Manampalataya ka at ikaw ay maliligtas. Pero dito, pagdating kay Pablo, for it has been granted, tap you on behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Makikita natin dito mga kapatid, ang pananampalataya, although it is simple, pero hindi dapat ito binibigyang walang halaga. Sa halip, dapat nagkakaroon ka ng willingness na harapin ang lahat ng magiging stumbling block sa paglago sa pananampalataya. Even to the point that we have to suffer for Him. We have to suffer for Him. Kaya nga, di ba? Para kasing pag naririnig natin yung sikat na verse sa Ephesians chapter 8, parang ang saya-saya natin dahil regalo ito ng Diyos. Pero kailangan ma-realize natin yung regalong yon, although simple siya, ay hindi dapat binibigyang walang halaga. Sabi ng Ephesians 8, chapter 2, verse 8, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Regalo yun ng Diyos, kung kaya dapat nating paghalagahan, dapat nating ilaban. Maraming mananampalataya, sabi niya nananampalataya siya. Pero minsan, gets ko naman, napapagod tayo, nasasaktan tayo. Pero ang panawagan sa atin ng salita ng Diyos, kung nasa sayo talaga yung biblical faith na yan, yung tunay na pananampalataya, dapat inilalaban mo. Ang tanong natin kanina, where? Nasaan yan? Dapat makita sa atin. Mga kapatid, by nature, we are blind to the truth. Tama? Bulag tayo sa katotohanan by nature. And we were unwilling to accept the Word of God. Bakit hindi natin matanggap? Because that Word testifies against us and humbles us. Sinasalamin ito at ipinapakita sa atin anong mga pagkukulang natin sa harapan ng Diyos. So, ngayon, imposible na tayong manampalataya talaga. At imposibleng magmula sa atin talaga ang pananampalataya kung ito ang katotohanan. Anong dapat mangyari? So, it had to be God Himself. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, siya ang gumawa nitong pananampalatayang ito, siya ang nagbigay, siya ang umakto. Mga kapatid, it's the Spirit who completely turns us around. Kaya mo lang nagawang tumalikod sa kasalanan. Kaya mo lang nagawang sinasabi mo na ikay nananampalataya kay Kristo dahil ginawa na ng Diyos. And this is why sa Article 22 goes on to state again the sufficiency of Christ. Yung kasapatan ni Kristo. Bakit? During that time, nilalabanan kasi nila, no? Yung ng mga Armenians and the Roman Catholic, no? The Armenians and the Roman Catholic would say, it's not only by faith alone. Kaya ang sigaw ng Reformation, it is by faith alone. Pero sana, nagiging malinaw sa atin yung it is by faith alone. Dito makikita natin, no, where biblical faith is, no, ito ay ang source nito, pinagmumula nito, ay yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating mga mananampalataya. And the confession speaks about attaining the true knowledge of this great mystery. It also uses word like embrace Christ, which shows something personal is going on and something personal is going on. Sabi natin, nasa ng pananampalataya, nasa puso ng mga mananampalataya. Well, yes, totoo. Pero hindi lang sa puso, nasa isip din. Paano yung nangyari, Pastor? Kaya nga tayo may membership class. Kaya tayo may Sunday school.
Hindi natin tinitignan ang pananampalataya na, okay, sisimba lang ako pag Sunday. Makikinig ng sermon, then uwi na. Hindi. Ang tunay na mananampalataya at na may tunay na pananampalataya, minsan, hinahayaan niya rin kahit paminsan-minsan, magasgas ang isipan. Nasaan ang tunay na pananampalataya? Hindi lang sa puso. Ginagamit din ang isipan. Pastor, ang hirap mag-aral eh. Wala naman po nagsabing madali. Pero nagtsatsaga tayong lahat para matutunan kung ano talaga ang tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi din na ang pananampalataya ay intelektual lang. Marami pong marunong, matatalino, pero ang patutunguhan hindi sa Diyos. Saan makikita ang tunay na pananampalataya sa atin? Hindi lang puro puso. Naalala ko dati, yung Gilas daw, puso lang, puso lang. Nung nauso yung slogan na puso lang. Ang ganda pa naman ng slogan, puso lang. Tapos laging talo during that time. Laging talo. Hindi lang sa puso, no? Makikita ang biblical faith na ito, maging kung papaano tayo nag-iisip at gumagawa. No? Attaining the true knowledge of this great mystery, kung saan niyayakap natin si Kristo. Kay Calvin Man, pure, sure knowledge isn't only a dry, understandable knowledge, but a knowledge of love. So, ibig sabihin, hindi lang talaga isipan ang gumagana, pati ang damdamin. Pero hindi lang din damdamin, dahil ito'y bulag, kailangan din niya ng isipan. Mga kapatid, in Heidelberg Catechism, in answer 21, goes on to say, no, that true faith is not only a knowledge and conviction that everything God reveals in His Word is true, but that it's also a deep-rooted assurance. So, gagamitin natin ng dalawang word. Nasaan ba ang biblical faith? Number 1, knowledge. Ikalawa, assurance. Sa ipinamamalas na karunungan ng bawat isa sa atin na biyaya ng Diyos at sa pinakikita nating assurance, pagtitiwala sa Diyos ng lahat ng mga bagay na to ay totoo. Doon natin nakikita ang biblical faith. Knowledge and assurance. Assurance, di ba? Parang related siya kasi sa affective side ng ating pagkatao. And knowledge sa cognitive, sa ating isipan. Mga kapatid, kaya mahalaga na maintindihan natin that faith is true knowledge and assurance. This true knowledge is that you acknowledge God's Word as true and you understand what it says. And you don't get to that confession without a broken heart and a trust in Christ. Iyon ang pananampalataya. Mga kapatid, hanggang sa panahon na ito, nauso yung slogan, let go and let God. Partly, pag narinig mo siya, parang totoo, no? When we speak of God's sovereignty. But, merong hindi okay na bagay doon. Maraming mga Kristiyano ang nalunod na doon sa let go and let God. Ang pananampalataya nila ay kagaya ng sinasaway ni James. Pananampalatayang patay. Pananampalatayang walang gawa. Hindi lang puro isipan, hindi lang puro puso, meron ding paggawa. Mga kapatid, merong isang poem. Ang title ng poem, Feeling, Faith, and Fact. F-A-C-T, no, fact. Ito po siya. 3 men were walking on a wall, feeling, faith, and fact. Feeling had a dreadful fall. Nadapa o bumagsak si feeling. And faith went and faith went tumbling back. Si faith naman ay gumulong, no? But fact stood fast, nanatiling nakatayo, and pulled up faith
and soon stood feelings too. They paused a while in a great debate to learn from their behavior. Said faith to feeling, sabi ni faith to feeling, "You, my friend, can never be my Savior." Hindi tayo may liligtas ng ating feelings, ng ating nararamdaman. I'll have you learn this lesson through. If you would follow braver, let's keep our eyes on Sir path, and we shall never waver. Papaano daw tayo mananatiling nakatayo? Papaano mananatiling matatag ang pananampalataya natin? If we are basing our faith sa katotohanan. Doon nakikita ang biblical faith. Mga kapatid, biblical faith lies in true knowledge and assurance. Now, on to our third point. How biblical faith is. Mga kapatid, we have seen that faith isn't only an intellectual knowledge. Nakita natin yun. At yun ang totoo. Since faith is what we have of God in us, it must show forth the one who put it there first of all. Tama po? Sapagkat yung pagkakaroon ng tunay na communion kay Christ, ibig sabihin na buhay ang pananampalataya na meron tayo kagaya ng binobrought up ni James. Sa chapter 2, verse 26, sabi doon, "As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead." Ganon din ang tinutukoy ni Apostle John sa kanyang letter sa chapter 3, verse 14. Sabi niya, "We know we have passed from death to life because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death." So kung talagang tunay kang nagmamahal, nakikita ito. Kung talagang tunay kang nananampalataya, nakikita ito. And this is what Article 22 means: to embrace Christ with all His merits, appropriate Him, and seek nothing more besides Him. Kung talagang sinasabi din natin na nasa sa atin ang tunay na pananampalataya, ipakikita natin na talagang niyayakap natin si Kristo. At ito dapat ay nakikita sa atin. At yun yung kinokonfess natin. Kinokonfess natin lagi. Kahit nga hindi pa malalim sa pananampalataya, laging sinasabi niya, nananampalataya ako kay Kristo. Subalit hindi lang po sa salita ang mga bagay na yun. Sabi ni Calvin, he said that the light of the sun is never without warmth, yet no one can say that it's warmed by the warmth that you see the sun. Ibig sabihin, sabi ni Calvin, no, ang liwanag ng araw ay hindi pwedeng walang init. No? Gayunpaman, walang sino man ang makapagsasabi na kaya mainit kasi nakikita mo ang liwanag ng araw. Pero alam mo na kapag sobrang liwanag ng araw, mainit. Tama ho ba? Pero walang nagsasabi na kaya mainit kasi maliwanag ang araw. In the same way, mga kapatid, faith is never without works. Ulitin ko po, faith is never without works. Yet, we are justified by faith without our works coming into this. Mga kapatid, mayroong isang missionary sa East Indies. Pinatawag siya ng isang mananampalataya na malapit ng mamatay. Nasa deathbed niya. And pagdating niya doon, kinamusta niya, sabi niya, ano bang nasa isipan mo ngayon? And that woman replied, "Happy, happy. I have Christ here." Ipinatong niya isang kamay niya sa Bible. "I have Christ here." Ipinatong niya isang kamay niya sa kanyang dibdib.
And I have Christ there. Itinuro yung daliri niya sa taas. Pointing upwards to heaven. Isang napakasayang Kristiyano na nasa kanyang deathbed. Mga kapatid, here is a question. Can you say the same? Kaya mo bang sabihin din, si Kristo naririto, naroon? Can you show the same assurance? Ang babaeng ito ay nagpakita ng larawan na isang pananampalataya na talagang nakikita, nararamdaman. And si Paul, sabi niya in Philippians chapter 3, verse 7 till 11, di ba? Declares, "But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ." Mga kapatid, ang haba ng sinabi ni Paul dito sa chapter 3, verses 1 to 11. Paiksiin natin ng konti. Sinabi niya, parang ganito, nasa sa akin ang lahat. Katuwiran. Sabi niya, pwede kong sabihing matuwid ako. Walang maibibintang sa akin. Nagawa ko ang lahat ng dapat kong gawin. Yet, sinasabi ni Pablo, walang saysay ang lahat ng mga bagay na ito kung wala si Kristo. Lahat ng mga bagay na meron siya, nakasalalay at nakatuntong kay Kristo. Kahit pag ginawa niya ang lahat ng yon, kung wala si Christ, kung wala si Jesus Christ, walang saysay. Mga kapatid, ang isang pananampalataya na hindi tunay na nakasalig kay Kristo, sayang lahat ng effort. Ang sabi ni Pablo, I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. Isang pananampalataya niya ay ganoon, na hindi nakasalig sa lahat ng nagawa niya, kundi sa lahat ng tinapos ni Kristo. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. Mga kapatid, we must not forget yung rediscovery ng tunay na pananampalataya during the time of Reformation. Alam niyo po, salamat sa Panginoon that during the time of Reformation, may mga itinayo siyang lalaki. Hindi para sila papurihan, kundi papurihan ng Diyos dahil ginamit sila upang ma-rediscover muli ng mga mananampalataya ano ang tunay na pananampalataya. Mga kapatid, ang church sa history ay dumaan sa tinatawag na Dark Age. Salamat sa Diyos, merong Reformation. Ngayon, October, Reformation Month. Salamat sa mga taong ginamit niya upang tayo'y makabalik sa tunay na pananampalataya. Mga kapatid, nung nagkaroon ng Reformation, then the scales were taken off people's eyes, just like Paul. Nung natanggal ang kaliskis sa kanyang mata, hindi naman kailangang literal, may kaliskis din tayo sa mata, no? Ibig sabihin lang, yun yung panahon na si Paul ay naunawaan niya ang katotohanan sa kabila ng napakarami niyang inaaral at kaalaman. Nung na-discover niya ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Kristo, nabuksan ang kanyang isipan. Mga kapatid, nabulag noon ang mga mananampalataya, and then dumating
ang Great Awakening during 18th century and 19th century upang tayo bumalik. Ngayon, mga kapatid, sa panahon natin, marami mga Kristiyano ang petics na lang. Hindi na sila nagpo-focus sa pag-aaral talaga ng Word of God. Nagpo-focus na lang sila to encourage one another. Painitin ang pananampalataya nila. Pero anong klaseng pananampalataya ang pinapainit? Mga kapatid, ang panawagan sa atin ng Diyos ay yung tunay na pananampalataya. So here's a question, mga kapatid. Do you want to know how biblical faith is? Yung tinatry natin sagutin pangatlo ngayon. Well, mga kapatid, look at your life. Tignan natin ang ating mga buhay. What does it show? Nakikita ba natin sa ating mga sarili ang biblical na pananampalataya? The third question is a question for us to answer. Nakikita ba natin sa ating mga sarili? Bakit sa sarili tinatanong? Mga kapatid, pwedeng nakikita ng ibang nasa paligid mo yung mga action mo. Pero we also believe, pwede ring hindi totoo yan. Pwede ring totoo. That's why, tayo lang sa ating mga sarili ang makakaalam ng bagay nito. At tandaan, patungo sa righteousness, faith is the way. Sana naunawaan natin yung faith na yun. Mga kapatid, let's pray. O loving Heavenly Father, we praise and thank you for giving us this most wonderful gift in your Son. Thank you for the faith which joined us with Him and so with you too. For we are now your children and you are our Father. Lord, please help us to show who we know through Christ our Lord. Amen.